Ayan, and good morning po sa mga nanonood on-site. Ayan, nakita ko si Pastora Jerly, good morning po. Si Ate Aileen, good morning din po. Ate Charden, good morning. Ate Abigail, good morning. Uy, si Mama, good morning, Ma. No. Taas yung iba po, hindi ko pa po nabanggit. Good morning po. Ayun lang po yung nakita ko sa live. Okay. So, sino excited sa word? Ayan, June 1st. At ang ganda ng poster kanina, natutuwa ako kasi ang galing eh. Galing po Ate Eileen. Maraming salamat po. Sige. Sino excited na sa word? Sino may Bible? Ito, ang word natin today, please bear with me, medyo mahaba yung babasahin nating chapters. Psalm 119. Hindi, medyo mahaba yung, tatlong chapter ata. Hindi, joke lang. Ano naman natin, hati-hatiin natin at gusto ko lang i-emphasize yung story. Before tayo mag-start, pray tayo. Lord, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Lord. At kayo lang po ang maihayag, Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord. Let your will be done, not mine, in Jesus' name. Amen. Okay. Sige, onting storytelling muna tayo. Okay? So, kung may mga Bible kayo, pakibukas po ang Bible nyo sa Judges. Ito pong character na itatakal natin at pag-aaralan natin ay kilalang-kilala na natin. Okay, isa siyang mighty warrior. Sinong mighty warrior? Alright, ito. Judges 6. Buksan po natin ang Bible natin sa Judges 6. Ayan. Kita naman po or maliit? Yung kita, okay. Para i-adjust ko next time. Judges 6, 1-23. Sabi sa inyo, haba eh. Haba. Pero meron pang kasunod yan. Ang title nito, si Gideon. Dito sa Bible, Gideon. Alright, Gideon the mighty warrior. So, onting background story tayo. At storytelling muna before tayo dumako sa word. Okay, sabi sa verse 1, again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years, He gave them into the hands of the Midianites. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. So, before, ang mga Israelites daw ay may ginawang hindi kaaya-aya sa mata ni Lord. And ang ginawa ni Lord, binigay ni Lord ang mga Israelites sa Midianites. Ang mga Midianites ang nag-o-oppress sa kanila, sa Israelites. So, nagtanong kagabi, ay kahapon, kila Ate Ella at Pastori, Pastor, ano po ang Ate Ella, ano po ang kadalasang manifestation ng spirit of oppression? So, parehas yung sagot nilang dalawa, sabi nila, madalas may harassment. So, ang mga Israelites before, nung time ni Gideon, hinaharas sila ng mga Midianites. Meaning, inaapi sila. Okay? So, very good. Agree si Margokes. Even, marami silang, tawag dito, tinatanim. Kaya ang mga Israelites, nanirahan sila sa mga bangin, sa cave. Nagtago sila kasi takot sila sa mga naghaharas sa kanila, sa nag-aapi sa kanila. Okay, so move tayo. Verse 3, whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern people invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza and did not spare a living thing for Israel, neither sheep, nor cattle, nor donkeys. They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. It was impossible to count the men and their camels. They invaded the land to ravage it. Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. So, ang mga Israelites daw, pag nagtanim sila,
na mumuhay sila para sa kabuhayan nila, ang ginagawa ng mga Midianites, sinisira nila to. Lahat ng pananim nila, sisirain ng Midianites, hanggang sa wala na talaga silang hanap buhay or wala na silang makain, ganyan. So every time na makita ng Midianites na, may nagtatanim dito, sirain na kaagad yan. Kahit crops pa lang yun, sinisira na kaagad ng Midianites. So, wala nang natitira sa mga Israelites, sobrang hirap na nila, paano nila mamubuhay. Kaya nagtatago sila Kaya sa mga bangin sila na ninirahan, sa mountain, para di sila makita. Pero once na makita sila ng mga Midianite and Amalekites, sisirain nila yung crops kaagad. So take note of that. Very important yung part na yon, okay? So kapag si Israelite nagtanim, ano ginagawa ni Midianites? Sinisira nila. Okay, hanggang sa wala nang matira. Hanggang ang Israelites, they cry out kay Lord, Lord, help. Tulungan mo kami, Lord. Ayun na yung ginawa nila. Yun na yung last resort na nila yung help kay Lord. Hindi, even though before, naranasan na ng Israelites na makalaya sa mga oppressors which is the Egyptians, noong time ni Moses. Alam na ng Israelites na si Lord dineliver sila sa mga Egyptians. Ngayon, bumalik sila sa dating gawin nila, gumawa sila ng di kaaya-aya sa mata ni Lord, and then last resort nila, Lord, tulungan mo kami. So ayun yung sabi doon. Okay, move on tayo. When the Israelites cried to the Lord because of Midian, si Lord sent, nagtagalog, He sent them a prophet who said, "This is what the Lord, the God of Israel, says, I brought you up out of Egypt, out of the land and slavery. I snatched you from the power of Egypt and from the hand of all of your oppressors. I drove them from before you and gave you their land." Verse 10, I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of the Amorites, in whose land you live, but you have not listened to me. So si Lord, nung narinig ni Lord yung cry out ng mga tao, ng mga Israelite, nagpadala siya ng propeta. At sabi ng propeta, ito yung sabi ni Lord, pinalaya niya kayo during the time ng Egypt, kahit ano pang mga oppressors yung dumating sa life nyo, niligtas kayo ni Lord, pinalaya kayo dun sa oppressors, pero ano ginawa nyo? Sabi daw ng propeta. Sabi ni Lord, huwag kayong sumamba sa Amorites, kung saan kayo nakatira ngayon, pero di kayo nakinig. Ayan, ang tigas ng ulo, di nakinig. So, move on tayo. Verse 11, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. So, once may nakita tayo sa Bible, Old Testament na angel of the Lord, sino to? Jesus. Okay? So, si Jesus, or the angel of the Lord, sat down. Nakita niya si Gideon threshing wheat on a winepress. Now, take note of this. Threshing means separating yung wheat sa tinatawag ito chaff. Yung chaff, yun yung covering nung, kung maalala nyo yung mga bigas natin, minsan merong dilaw. Tapos pag kunyari nasama yung sa sinaing natin, di malambot na yung bigas, di ba? Pag nginuyan natin ang kunat, kasi nga nasama yung chaff. Ayun yung chaff. Yung dilaw na yon, yung matigas. So, ang ginagawa ni Gideon, tinatanggal niya yung mga yon sa wheat. Sineseparate niya. That is threshing. Ayun yung tawag doon, threshing. Ngayon may tinatawag na threshing floor. Before, ang threshing floor is nasa open area. Ang threshing floor, kaya siya nasa open area para meron silang easy access sa hangin. Kasi ang ginagawa nila, kapag nasa lupa na yung mga crops or grains, dagan nila yon sa donkey or horses, camel, para makiskis, lumuwag. Makiskis yung chaff, okay? Para makiskis yon. So, ipapadagan niya yon, paulit-ulit, hanggang sa lumuwag na siya. And then, ang gagawin ng tao,
Kukuha sila ng pala or anything na pwede nilang ipang scoop, and then itatapon yun sa ere. And then yung hangin, i-blew away yung chaff. Then yung mahuhulog, yun yung wheat or bigas, kung ano man yung ginagawa nila. So yung chaff nahihiwalay. Ayun yung process nila before. So that's the correct process sa threshing floor ginagawa. Pero si Gideon, kung mapapansin nyo, saan niya ginawa? Sa wine press. At anong ginagawa sa wine press? Alak, di ba? Grapes. At ang process noon ay yung tinatapakan yung grapes para yung juice kumatas at ayun na yung alak. I found out, nag-research ako kahapon, ang wine press before, kasi ngayon, ang wine press ngayon, very, machinery, very advanced na. Before, ang wine press nila, isipin nyo may malaking bathtub. Ayan, bathtub. Ayan. Then, lubog yon. So, syempre, bathtub nga, lubog. Saan ka nakita ng bathtub na agad? Ganito lang. So, para siyang, etong walls na yan, ayan na yung wine press. Tapos, wala tong bubong, imagine niyo wala yung bubong na yan. Tapos, open area na yan. So, para makapunta sa wine press, parang may hagdanan, bababa ka. Ayan. Kasi ito, nasa wine press. At dito, ginagawa yung proseso na pag-apak nila sa grapes. And then, meron dong parang ano tawag ito? Daanan, lagusan nung juice, nung katas. Then, meron malaking, parang well. Lubog din yon at doon nai-imbak yung mga juice. So, kaya, imagine this si Gideon nasa wine press, nagte-thresh ng wheat. Kaya niya ginagawa yon is to keep it from the Midianites. Kasi nga, takot sila eh. Takot siya na makita siya ng Midianites na nagte-thresh ng wheat. Pag nakita siya ng Midianites, malamang sa malamang, sisirain yung ginagawa ng wheat or yung pangkain nila or panghanap buhay nila. So, andun si Gideon. Doon kaya siya sa wine press. Doon siya nagpagahagis ng wheat. Okay? So, take note nung part na yon. Again, what is threshing? To separate yung chaff from the wheat. Ayun yung threshing. Alright? Let's move on. Verse 11. Again, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Sabi ni Gideon, verse 13, "But sir," Gideon replied, "if the Lord is with us, why has this happened to us? Where are all his wonders that our fathers told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian." So, si Gideon, ang sabi niya, Sir or Lord. Sa ibang translation, sabi niya doon, Lord, pero maliit na L. Maliit lang na L. Kasi hindi niya pa alam na yung papakita sa kanya is si Jesus or the angel of the Lord. So sabi niya, Lord, sabi ng propeta na narinig niya, di ba nagpadala si Lord ng propeta, ang sabi, niligtas mo kami sa Egypt, dineliver mo kami sa Egypt at sa mga oppressors namin. Pero bakit ngayon nararanasan namin to? So si Gideon, kinwestiyon niya kaagad si God, nag-doubt siya kay God, and may fear. May fear kasi nga inaapi sila eh. May fear siya nararamdaman kaya parang hopeless na siya eh. So sabi niya doon, but now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian. So hopeless na sila eh. Yung mga Israelites and even Gideon. Then sabi ni Lord, verse 14, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian hands. Am I not sending you?" Verse 15, but Lord, Gideon asked, "How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." So, kinounter niya na naman si Lord. Sabi ni Lord, kasi go and with all your strength, save Israel. Tapos sabi ni Gideon,
Lord, ako yung yung family namin, or clan, or tribe, kung ano man yon, is the weakest of the clans na meron sila. At sa family ni Gideon, siya yung pinaka-least or pinaka-mahina. So, siya yung pinaka-mahinang mahina. So, paano siya masasabing mighty warrior? So, ayun yung parang mindset ni Gideon. Weakest nga ako, bakit ako yung, paano ko papalayain or isi-save ang Israel sa kamay ng Midianites? Sabi ni Lord, the Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites together. 17, Gideon replied, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that is really you talking to me. Please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you. So, nanghingi siya ng sign. Para wala masigurado. Kasi nga, doubtful siya eh. Nagda-doubt siya eh. So, sabi ni Lord, please do not, and the Lord said, I will wait until you return. So, dito, talon tayo, nag-prepare si Gideon ng offering, and then ang ginawa ni Gideon after that offering, present niya yun kay Lord, at sabi ni Lord, sige, ilagay mo yung karne ng kambing, yung broth, at saka yung unleavened bread sa rock. And then, nung nilagay ni Gideon yun sa bato, nakita niya, ginawa ni Lord, using the staff, na-consume with fire yung offering. And through that, sabi ni Gideon, when Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, Sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord face to face. Doon niya na-realize na angel of the Lord yung kausap niya. Na si Lord talaga yung kausap niya. Kaya, sa ibang verses, exclaimed, or parang na-shock, ganyan. Kasi nga, during their time, kapag nakita mo si Lord face to face, matatakot ka eh. Kasi that means death. Mamamatay ka. Hindi mo kaya yung presensya ni Lord eh. Hindi mo kaya yung makita siya face to face. Pero sabi ni Lord, but the Lord said to him, peace, do not be afraid, you are not going to die. Sa verse 23 yung sinabi ni Lord. Okay, so, ayun na. So, ang topic natin today is very connected dun sa ginawa ni Gideon, which is threshing. So, ang title ng topic natin today ay The Threshing Season. Next slide po. The Threshing Season. Ayan. So, first time ko lang din siya marinig. At, madalas natin naririnig kasi is pruning season. Di ba? Sino nakarinig na ng pruning? Nasa season of pruning ka. That means, kinakat ni Lord yung mga branches or leaves na hindi na tumutubo ng fruit or di na malago kasi hindi yun makakatulong sa'yo para mag-grow ka. Di ba? Sa mga halaman. And it's very painful kasi pruning eh. Yung season na yun, very painful. Parang, ang sakit Lord, pero kailangan. Sino na nagdaan ng pruning season? And syempre halos lahat tayo nagdaan na ng pruning season. Season. At ang haba minsan ng pruning season. Minsan sa sobrang haba nito parang Lord, kailan ba ako lalabas or kailan ko ba mapagtatagumpayan itong season na to? Kasi parang ang sakit na. Kasi ganun talaga ang plant eh. It takes time to grow. Same with us. Pag nandun tayo sa season na yon, it takes time for us to grow. Now, the threshing season is different from pruning. Ang threshing naman, fast-paced season. Pag sinabing fast-paced, mabilis lang. Parang nagdaan lang. So parang minsan tayo, di natin nare-realize na, dumaan na pala tayo sa threshing season. Kasi mabilis lang. Even ako, nung na-realize ko na, yung season pala na yon is not pruning, pero threshing pala siya kasi ang bilis. Hindi lang natin napapansin. Alright? So, balik tayo sa storytelling natin. Jump tayo sa chapter 7. Okay? Next slide po. Chapter 7. Sabi dito, when Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed. 7.
7:1, verse 1 to 7. Okay? Early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon. So, kaya siya pinangalan ng Jerubbaal kasi nung time na nag-offer siya kay Lord, naalala niyo nag-offer siya kay Lord, di ba? Sabi ni Lord doon, may nakita si Lord doon na statue ni Baal at Asherah pole. Sabi ni Lord, sirain mo yon. Nung sinira ni Gideon yon, nagalit yung mga tao, yung mga Israelite. Kasi bakit niya sinira yun? Ayun yung sinasamba nila eh. Ngayon, kaya siya binansagan na Jerubbaal, okay? So, onting backstory lang kasi di natin natakal eh. Pero kung gusto nyo, basahin nyo na lang on your own yung buong chapter 6, okay? So, jump tayo. Verse 2. Sabi dito, the Lord said to Gideon, "You have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me." Yun yung sasabihin. Kasi ito na yung time na nag-gather si Gideon ng mga tao. At nasabi ni Lord, ang dami mo masyadong tao. Ang tao na ginather ni Gideon that time is 32,000. Imagine, 32,000 yun. Sabi ni Gideon, tara, ipapalaya tayo ni Lord sa mga Midianites, sumama kayo sa akin. So, ang dami yun, 32K. Imagine, ilang kalaking lupain yung 32,000, no? So, sabi ni Lord, ang dami mo masyadong tao, I cannot deliver Midian into your hands. Kasi it's too many. Ang baka sabihin ng mga tao, ng mga Israelites, dahil yun sa sariling strength nila. Kaya sila nakalaya. Kapag pinahintulutan ni Lord na gamitin yung 32,000 men. Alright? So sabi dito, verse 3, "Now announce to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead." So 22,000 men left while 10,000 remain. So ibig sabihin, 22,000 na mga Israelites ay natakot. At 10,000 ang mga natira at handang lumaban para sa kanilang kalayaan. Para sa kalayaan. So yun, 22,000 na Israelites takot sa Midianites. Pero sabi ni Lord, there are still too many men. Take them down to the water, and I will thin them out for you there. If I say this one shall go with you, he shall go. But if I say this one shall not go with you, he shall not go. Verse 5, so Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues as a dog laps from those who kneel down to drink. 300 of them drank from cup hands, lapping like dogs. All the rest got down on their knees to drink. So, ang ginawa ni Lord to separate yung mga gagamitin niya para sa kanilang deliverance, para palayaan sila sa Midianites, is through yung pag-inom ng tubig. So, 300 daw, uminom ng tubig gamit yung kamay, cup of hands, tapos saka sila uminom. Yung iba naman, lumuhod sila dahil saka sila uminom. Direkta, ganyan. So, ang ginawa ni Lord, yung kinuha niya yung mga sumalok. Now, sabi dito, the Lord said to Gideon, with the 300 men that lap with I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home. Pinauwi na ni Lord yung mga hindi napili. So, na-evict sila. Na-evict sila. Oo, na-evict sila. Yung the rest, 300 lang yung natira. And then, sabi dito, so, verse 8, so Gideon sent the rest of the Israelites home but kept the 300 who took over the provisions and trumpets of the others. So, jump tayo, verse 9, during that night, the Lord said to Gideon, get up, go down against the camp because I am going to give it into your hands. So, dito, pinakita ni Lord yung process ng threshing kay Gideon. Again, anong ginagawa ni Gideon before nung nakita siya ni Lord? Threshing. Ngayon, pinakita ni Lord sa kanya, threshing again. Separating yung mga tao na papadala niya dapat sa laban at sa mga hindi dapat ipadala. So, na-separate, no? And then, sabi ni Lord, go na. Tignan, i-deliver ko na yung Midianites sa hands mo, sabi ni Lord kay Gideon. And then, sabi ni Lord, if you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah and listen to what they are saying. So sabi ni Lord dito, Gideon, sige na, get up, go down against the camp. Susugod na tayo.
Kung natatakot ka, isama mo yung assistant mo or yung kanang kamay mo, yung servant mo, si Pura. At pumunta kayo dun sa kampo ng mga Midianites. May maririnig ka dun na tao at may encourage ka. So, sometimes, si Lord, ito yan si Gideon, takot siya sa Midianites. Takot siya Diba? Kaya nga siya nasa wine press Nagtatago siya, doon siya nagtatrash ng grain Kasi takot siya. Pero, ang malupit dito, dahil susugod na kayo, pero kung natatakot ka, Gideon, pumunta ka nga doon sa kampo ng Midianites. May maririnig ka doon at may encourage ka. Minsan si Lord, ilalagay ka niya sa situation kung saan takot ka. Or minsan, isipin nyo, may times ba sa life mo or sa situation na life mo na parang natatakot ka? Pero minsan, doon ka ilalagay pa rin ni Lord Paano para ma-overcome mo yung takot na yun? So sometimes, God will put you into the situation you are most afraid of. Okay? He will let you realize there's nothing to be afraid of and you already have overcome the situation. Na-overcome mo na Kasi si Gideon, ito nga takot si Gideon sa Midianites, pero pumunta siya sa Midianites, sa kampo ng Midianites. Dalawa lang sila. Alright? Dalawa lang sila. Even though takot siya. And remember, yung Midianites noon is very madami. Kaya nga sabi, they are like sand on the seashore that cannot be count. Hindi na mabilang. So, jump tayo. Sabi doon, nung pumunta sila sa kampo, Gideon arrived just as a man, was telling a friend his dream. I had a dream, he was saying. A round loaf of barley bread came tumbling in the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. Verse 14. His friend responded, this can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands. So narinig ni Gideon yung usapan ng dalawang Midianite soldier. Ang sabi ng dalawang Midianite soldier, uy, pare, nanaginip ako. Napanaginipan ko isang blocking bread. Gumugulong daw punta sa kampo natin at nasira ang buong kampo natin. Sabi nung isang pare, pre, si Gideon yun. Yung Israelite, yung anak ni Joash. Kasi ibibigay daw ng Lord sa kamay ni Gideon ang mga Midianites. So, syempre, si Gideon, nung narinig niya yun, di ba? Kung ikaw nga, makarinig ka ng encouragement sobrang parang ang lakas mo na, ang lakas na ng tindig ng katawan mo. Di ba? So, si Gideon, narinig niya yun, na-encourage siya. Oh, eto na yung pagsugod talaga. Ito na yung time kung saan i-deliver na tayo ni Lord from the Midianites. So, ayun na yung introduction natin. Haba, no? 2 chapters. So that's just the introduction. Ano yung matututunan natin ngayon dito? That during in the threshing season, ano yung mga matututunan natin or tinuro ni Lord kay Gideon? Number 1, sa verse 15 ng chapter 7. Sabi dito, verse 15, and what happened to Gideon during the threshing season? Sige po, next slide. Verse 15, Gideon heard the dream and its interpretation. He bowed down and worshiped. He returned to the camp of Israel and called out, get up, the Lord has given the Midianite camp into your hands. Number 1 po natin is, Gideon learned to bow down and worship the Lord. Ang tawag dito, submission. Okay, natutunan ni Gideon mag-bow down kay Lord at mag-worship nung narinig niya yung encouragement galing sa kalaban. Narinig niya na, uy, tatalunin na tayo ni Gideon. Na-encourage siya at that time, he bowed down kay Lord. At yun yung first time na nag-worship siya kay Lord. Nag-submit siya kay Lord. When we say submit, ang sabi sa definition ng submit ay asan na yun?
Ayan, an act of submitting to the authority or control of another. Alam na ni Gideon na si Lord ang in control sa laban na to. Alam niya na si Lord ang in control sa laban. Kaya nalaman niya from ano yung attitude ni Gideon before? Nagda-doubt siya, may fear siya, kini-question niya si Lord. From that attitude, sineparate ni Lord yung attitude na yon from Gideon at natira, he bowed down and worship God. Natuto siya mag-submit kay Lord. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, submit kay Lord. Matuto kang mag-submit kay Lord. Kapag may time, tayo minsan kasi matigas ang, sino maamin dito, matigas ang ulo natin talaga? Ako, umaamin talaga ako, matigas ang ulo ko. Di ba? May time kasi na parang sinasabi ni Lord, eto gawin mo, pero sabi mo, Lord, parang hindi yan yung dapat kong gawin eh. Parang dapat ito yung gawin ko. Nakipag-negotiate ka pa, no? Mas marunong ka pa kay Lord. Hindi ka nagsasabit kay Lord. Ang tigas ng ulo. Parang Israelites, matigas ang ulo. Mga Israelites, matigas ang ulo. Siguro nature natin yun. Sa atin din, nahahawa tayo sa nature na yun. Pero Gideon learned how to submit kay Lord. During that time. Natutunan niya mag-submit kay Lord na, sige Lord, ito ang will mo, ito ang sinabi mo sa akin, that you will deliver us from these oppressors, that you will give us the Midianites, at mapapalaya kami from these oppressors sa mga harassment. Sino nakaranas dito parang sometimes even sa sa work natin, yan, or sa life natin, na parang ito yung sinasabi ni Lord na direction mo dapat, pero parang, Lord, parang hindi yan eh. Parang hindi yan yung... Minsan kasi, will ni Lord, pero mas nangingibabaw ang will mo. Tigas sa ulo, no? Di ba? Ako din, inaamin ko po, may time na ganun, na parang will ni Lord to. Pero will ko, ito, best example. Will ni Lord, may calling ako sa pagpapastor. Pero, sabi ko, parang hindi na ako qualified eh, Lord eh. Parang hindi na ako worthy. Pastor Ray, usap po tayo, may sasabihin po ako mahalaga. Kailan po kayo free? Punta ako sa bahay nila, pastor, no? Doon kami sa sa garahe. Tapos sabi ko, hello? Hindi, sabi ko, pastor, sabi niya, kamusta? Pastor Ryan. Pastor, sasabihin po ako sa inyong mahalaga. Tapos sabi ng pastor, ano yun? Na po sa pagpapastor, out na po ako. Hindi na po ako magpapatuloy. Pinag-pray mo ba? Sabi ni pastor, no, pinag-pray mo ba? May direction ba from the Lord? Ako naman, opo. Ako naman, opo eh. Kulit no? Parang pre-nomote ni Lord, tapos sasabay, i-demote mo yung sarili mo eh. Tapos sasabihin mo, sabi ni Lord eh. Diba? Tapos sabi ni pastor, syempre nalungkot si pastor nun eh. One-on-one kami nun sa garahe niya. Karap namin yung mga ni pastor, mga radyo, mga speaker. Daming speaker doon na collection ni pastor eh. Tapos sabi ni pastor, kung yan talaga yung... Siyempre si pastor, kung decision talaga ng isang tao, di niya pipilitin. Ayun ang kagandahan sa ating pastor eh. Di siya namimilit na parang, hindi, magpastor ka. Pero hindi, binigyan niya ako ng free will dahil yun yung decision ko. Ayun. So nagpaalam ako kay Pastor Ray. Tapos, ilang taon nang nakalipas, andito na ulit tayo. Kulit no? Tigas ng ulo. So, ayan.
Sample siguro. Ang tigas lang ulo natin sometimes, ayun ako, na ito yung will ni Lord, pero may gusto kang tahakin. Na para bang against sa will ni Lord. So, ayun yung pinaprocess ni Lord sa atin sa threshing season natin. Isa-separate niya yung chaff. The chaff, worthless yun eh. Hindi na kailangan yun eh. Hindi na kailangan yun sa grain. Hindi kinakain yun. Kaya yun sineseparate sa wheat. So, ayun yung ginagawa sa threshing season. Hinihiwalay ni Lord, sineseparate niya. Kaya natutunan ni Gideon to bow down and worship God. That's number 1. Okay, move on tayo. Verse 16. Sabi sa verse 16, dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them with torches inside. Verse 17, watch me, he told them. Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. When I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp, blow yours and shout, for the Lord and for Gideon. So yun yung battle cry nila. For the Lord and for Gideon. Kulit ni Gideon, ano? Ayun yung utos ni Gideon, ha? Okay, point number 2 natin. Gideon learned to lead the battle with strategies from the Lord. Ang tawag dito, direction. Nagkaroon ka ng direction. Si Gideon nagkaroon ng direction from the Lord. Hindi gagawin ni Gideon na lumaban gamit ang... Kasi ito, kung ikaw, makikipaglaban ka, makikipaggera ka, ang kalaban nyo gamit barel, armalite, ganyan, sniper, kanyon. Tapos ang gamit mo, trumpet, jar na may lamang torch. Kung ikaw normal na tao, mananalo ka hindi. Anong gagawin mo? Ibabato mo yung jar sa kanya, no? Tapos, imagine marami yan, ha? Sabihin na lang natin, kunyari, 10,000 yung mga Midianites laban sa 300 Israelites na dala ni Gideon. O, babaan natin, 1,000. 1,000. Ay, may nakikita yung ano? 1,000 men versus 1 gorilla. Di ba? 1,000 tao laban sa isang gorilla. 100. 100 men laban sa isang gorilla. Di ba? Kahit 100 kami, tapos isang gorilla yan, di ako lalaban eh. Gorilla yun eh. Pero ito, si Gideon, lumaban sila, 300 men laban sa, let's say, 1,000. Binabaan natin from 10,000 to 1,000. 1,000 Midianites army. To, yung mga army na may sword, may shield, may pana, walang baril nun. Okay? Walang baril nun. Pana lang, shield, sword, ganyan. Tapos, ang weapon nila Gideon ay trumpet and empty jars. Na nasa loob nun ay torches. O yan. So sabi ni Gideon, dividing the 300 men. Strategically, dinivide niya pa yung 300 men. 300 na nga lang sila, dinivide pa, pinag-iwahiwalay pa. So 100 yun per let's say, sabi ni Gideon, mag-divide tayo, 100. 100 dito, 100 dito, 100 dito. Tapos, hiwa-hiwalay tayo Ikaw, 100 dito ka sa north, 100 dito sa east, yung 100 dito sa south, okay? Palilibutan pa nila. Ganda ng strategy ni Gideon, Strategically yun, dividing the camp or the 300 men into 3 companies. Tapos, lahat sila, kada isa sila, he placed trumpets and empty jars in their hands, all of them with torches inside. Tapos sabi pa ni Gideon, ganitong gagawin natin Once nasa edge na tayo ng kampo ng Midianites, watch me. Sabi pa ni Gideon, watch me. Panoorin niyo ako kung paano gagawin Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. Sa tingin niyo, ang weakest of the weakest ba kaya mag-lead ng ganong strategy? Kaya ba nilang makipaglaban ng ganon? Of course not, di ba? And sabi pa ni Gideon, when I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp blow yours. Sabi ni Gideon, kapag ang mga 100 people na kasama ko
binlow na namin yung trumpet, at marinig nyo, i-blow nyo na rin yung trumpets nyo. Okay? So, imagine, hindi yan magkakalapit Kasi, ang kampo ng Midianites nga daw, hindi na mabilang. Even their camels, hindi mabilang. So, imagine, napakalawak nun at ang sobrang lawak or ang layo ng pagitan ng mga companies ni Gideon nung 100 na yon. So kapag narinig mo yung trumpet ko, ikaw dun sa east at sa west, mag-trumpet na din kayo. So sabi ni Gideon. So yun yung strategy ni Gideon, no? Para sa battle. So Gideon learned to lead the battle with strategies from the Lord. Strategy yun from the Lord. Hindi lang yun utak ni Gideon. Kasi kung utak lang ni Gideon ang gagamitin, kumuha kayo ng sword. Kumuha kayo ng sandata, hindi trumpet. Tama? Kung utak lang ng tao gagamitin, makikipaglaban ka sa army ng may mga armas, kukuha din ako ng armas. Tama? Hindi ako kukuha ng sandok. Sabi ni Pastor, sandok. Kahoy, hindi ka kukuha ng ganun. Pero strategy ni Lord, eto kunin mo, trumpet at saka empty jars with torches inside. So natutunan ni Gideon kung paano mag-strategize. Natutunan ni Gideon kung paano sumunod sa direction ni Lord. Same with us. Sa threshing season natin, natututunan natin ano yung direction ni Lord para sa atin. Even though, Lord, ito yung gusto kong will. Pero si Lord, ito yung will niya, ito yung direction niya. Okay, magsasubmit ako, Lord. Ngayon, alam mo na kung saan yung direction na binigay sa inyo ni Lord. Yung proper or yung right direction na binigay sa inyo ni Lord. Para makaalis kayo sa season na yon. Kung may problems tayo sa buhay natin or like circumstances, challenges na kinakaharap natin sa buhay natin, paano tayo makalabas doon? Kapag si Lord binigyan ka ng, once na nagsubmit ka, and si Lord binigyan ka ng direction, that's the time makakalabas ka sa season mo na yon, sa problema na yon. Ayun yung way. Ayun lang yung way. Hindi mo kailangan utakin. Kasi kung utakin mo, magtatagal ka sa season na yon. Amen. Kung sino dito nakaranas ng utakin ang problema, ang tagal bago masolusyonan. Diba? Pero kapag ka narinig mo ang direction, the right direction from the Lord, napakabilis lang. Ang bilis ng solusyon. So, ayun na, no? Laman ni Gideon yung direction ni Lord sa kanila, kung paano sila mananalo, kung paano nila tatalunin yung camp ng Midianites. Nakakasunod pa? What's number 1? Point number 1? Submission. Or Gideon learned to bow down and worship the Lord. Number 2, direction. Gideon learned to lead the battle with strategies from the Lord. Huwag kang mahiya na magtanong kay Lord ng strategies. At ang strategies ni Lord ay very effective, 100%. Walang kupas yan. Kahit na minsan, Lord, bakit ganito yung strategy na binigay mo? Parang hindi akma. Di ba? Si Jesus nga anong strategy niya para mapagaling yung bulag? Kumuha ng lupa, dinuraan niya, sabay sinalpak niya sa mata. Pinunas niya. Di ba? Parang, sense? Ang nonsense niya na. Pero yun yung strategy si Lord. Para mapakita sa'yo na ang imposible, gaya niyang gawing imposible. Diba? Kaya niyang gawing imposible yung mga kaya niyang gawing posible yung mga imposibleng sitwasyon or bagay sa buhay natin. Alright? So, let's move on. Nakakasunod pa po? Sa online, nakakasunod pa po? Yes. Basa tayo ng comment nila. Baka may comment sila eh. Hindi ko nakikita. Ayan. Sabi dito, ang cute po nung bata. Si Margo. Si Gokes. Cute talaga si Gokes. Pag inutak ang problema, naku po, anxiety ang ending. Tama, Pastora Jerly. Pag inutak daw ang problema, anxiety ang ending. Amen. Alright, let's move sa verse 19 to 20 ng chapter 7. Verse 19 to 20, Gideon and the 100 men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch.
Just after they had changed the guard, they blew their trumpets and broke the jars that were in their hands. So sila Gideon daw, mga tropa, nakarating na sa dulo ng kampo or sa edge ng camp ng Midianites. At nung nakarating na sila sa edge, they blew their trumpets and broke their jars that were in their hands. Verse 20, the three companies blew the trumpets and smashed the jars, grasping the torches in their left hand and holding in their right hands the trumpets they were to blow. They shouted, a sword for the Lord and for Gideon. So narinig na ng mga other 100 companies yung blow ng trumpet. At nung narinig na nila yon, they smashed the jars. Okay? They smashed the jars. And anong battle cry nila? A sword for the Lord and for Gideon. Ba't kaya kasama yung pangalan ni Gideon, no? Nagtanong ako kay Lord, Lord, bakit kasama yung pangalan ni Gideon? Pwede namang for the Lord. Di ba, sa games po, or nakalimutan ko lang kung anong game eh. Meron doon parang ang war cry nila, for honor and freedom. Nakalimutan ko lang kung anong game yun. Battle Realms. Oh, parang yun nga, Battle Realms. For honor and freedom. Ayun yung sinisigaw. Pag sumusugod. For honor, yun. So, ang battle cry ng mga Israelites, a sword for the Lord and for Gideon. Bakit? Lord, kasama si Gideon. Pwede namang a sword for the Lord or for the Lord. Ang isisigaw nila, pero kasama si Gideon. Ito lang narinig ko kay Lord nung nagtanong ako, Lord, bakit kasama si Gideon? Remember, si Gideon ang pinaka-least of the least. Pinaka-weakest sa clan. Now, kapag ka narinig ng mga tawag dito, ng mga future generation nila na, ay, napalaya kami ni Lord and ni Gideon, sa pamamagitan ni Gideon. Ha? Si Gideon? Di ba pinaka-weak yun na clan? Pinaka-mahinang clan yun eh. Para malaman ng mga future generation na si Gideon, even the pinaka-weakest clan, gagamitin ni Lord. Ayun, kaya nandun yung pangalan ni Gideon. Para maparating sa mga future generation na even the weakest, kung ikaw ang pinaka-weak sa inyo, kaya ang gamitin ni Lord. And, ano yung sword? Meaning ng sword sa New Testament? Word. Word of God. The sword. Wala naman silang sword eh. Anong weapon nila? Trumpet. Anong sword? Magsasabi mo, Gideon. Ay mga Israelites, no? Wala naman silang sword. Pero a sword for the Lord and for Gideon, anong promise ni Lord sa kanila? Ano yung word ni Lord sa kanila? I will drive them out and give the Midianites to your hands. Word ni Lord sa kanila. So, yun yung pinakawakan ng Israelites. The word of the Lord, yung sword. The word of the Lord and Gideon, na even the weakest, kayang gamitin ni Lord sa pag-advance ng kingdom niya. At yun yung number 3 point natin. Number 3 po, next slide, Gideon learned to advance and move forward with the Lord. Ang tawag dito, sabihin natin, action. Action. Natutunan ni Gideon mag-move forward. Sabi sa verse 16, no? Verse 19. When they reach the edge of the camp. Para makapunta ka sa edge ng camp, kailangan mo mag-move forward. Kailangan mo mag-advance. Hindi pwedeng stagnated ka lang or nasa isang lugar ka lang. Same thing sa buhay natin. Once nag-submit ka kay Lord, binigyan ka niya ng direction, ano gagawin mo? Kailangan mo actionan. Hindi pwedeng may direction na nga si Lord eh. Ito na yung gagawin mo. Ito na yung steps. Ito na. Binigay na ni Lord. Hinain niya sa iyo yung plano. Kailangan mo na lang gawin, actionan. Now, there are times na kaya tayo tumatagal sa threshing season natin. Minsan may direction na si Lord pero di natin na-actionan. Hindi natin ina-actionan yung binigay ni Lord na direction para sa buhay mo. Kaya minsan nadidelay tayo, no? May
may delay sa buhay natin kasi wala tayong action. Sino dito nagpa-pray na sana magka-work ako? Nagpa-pray kay Pastor Ray before. Ako, nagpa-pray ako dati kay Pastor Pastor, pa-pray po, sana magka-work na ako. Di ba? Last tayo. Tayo kay Lord. Di ba? Tito Boy, nagpa-pray tayo. Pero ang tanong, nag-send ka ba ng resume? CV? In-actionan ba natin? Nag-a-apply ba tayo? May time nga na parang, may time no na after ko makagraduate, hanap ako ng work, no? Tapos, pasa ako ng mga CV sa iba't ibang company. Una nun, Taguig, Makati, saan pa yung isa? Diyan banda sa Mandaluyong ata. Pero mas gusto ko, target ko, Taguig, Makati. Kasi malaki yung offer. Kahit napakalayo, no? Hindi ko pa naisip yun yung malayo eh. Dati, nung bagong graduate, hindi ko naisip yung layo pa noon. Hanggang sa walang tumatanggap sa akin, anong tawag dito, ilang interview na nangyari sa akin, palpak lagi, or sabi tatawagan. Tapos di ka natatawagan, ghost ka, no? Ghosting, no? Or tatawagan ka man, emailan ka, sasabihin, hindi ka qualified sa position, or thank you sa pagiging interesado sa position na to, pero may nakita na kami. Ganyan. Pray ako kay Pastor, favor po ni Lord, dumaloy sa akin. Ayun yung prayer request ko kay Pastor. Prayer request ko ay favor ni Lord, dumaloy, at ang favor ng tao, or ng men. Tapos, punta ako Makati noon. Aga-aga, alas 7 ng umaga, ang interview ko. So, umalis ako 4:30 or 5. Aga, kasi traffic eh. Pagdating ko doon, walang kain. Hindi ako nagbe-breakfast noon. Ang tanging dala ko lang ay resume, tapos pitaka, cellphone, ganyan. At ang pera ko lang noon, parang 100 pesos or 150. Oh, nangihingi pa ako. Sabi pa nga, ano ba yan? Naghahanap ka ng trabaho pero kay mama ka pa humihingi. Wala eh. Wala akong pera. Saan ako kukuha? Babawi na lang ako. So, ganun yung sabi ko. So, yun no. Walang kain-kain. Tapos, punta akong Makati no. Tapos, pagdating ko dun, interview. And then after interview, sabi, sige, babalikan ka namin. Tatawagan ka na lang namin. Okay. So, pag ganun, nawawala na ako ng pag-asa. So, maglalakad. Parang 7 yung interview, 7:30, umuwi na ako. 30 minutes lang yung interview. Uwi na ako, sabi ko, nagugutom na ako. Sakto may KFC ako nadaanan. Kain ako KFC. Ang meal pa lang nun, 50 pesos eh. Yung hot shots, tapos rice na. Kain ako nun. Basta may matira lang sa akin na pamasahe pa uwi, na at least, nakalimutan ko na yung bus fare nun, hanggang Antipolo. Tapos, basta, let's say, 50 pesos, kailangan may matirang 50. Solve na yun. So, yun na. Habang naglalakad ako, sabi ko, Lord, bakit wala pa rin? Nagpa-pray naman na ako. Nagpa-pray na ako kay Pastor Ray. No, nangingi na ako ng direction. In-actionan ko pa. Okay? In-actionan ko pa. Tapos, matatawa ka kasi, habang nasa bus ako noon, umiiyak ako. Tapos yung ganito yung panahon, yung makulimlim, ganyan, tapos nakatingin ka sa bus, sa bintana, tapos umiiyak ka, yung tulo ng luha mo, gagaya. Lakas maka-senti. Lakas maka-senti. Parang umiiyak-iyak pa ako nung ako lang sa bus mag-isa. Tapos, chat ako kay Pastor Ray, Pastor, pwede po ba ako magstay sa church? Ang church sa Robinson Homes pa. May susi ako. May susi ako ng church. Tapos sabi ni Pastor, sige, stay ka muna dyan. Punta ako sa church. Hindi ako umuwi ng bahay. So, nakarating ako ng Antipolo, 10 a.m. Punta ako sa church. Sinarado ko yung church, nilak ko, pati yung kortina, ganyan. Doon ako, iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak sa church.
Lord, bakit? Parang ano bang mali? Parang ano bang mali? Ganyan. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Hindi lang normal, hindi yung iyak na hikbi-hikbi talagang hagulgol. Wailing. Nakaluhod ako pa noon. Akala mo talaga, no? Hindi, promise. Nakaluhod ako noon sa church. Ang church na, naliit lang sa Robinson Homes. Talagang ako, feel na feel ko eh. Hindi ko pa ata na kwento sa inyo, no? Madalas po kasi yung mga ganitong stories, kung di ko na kwento kay Babette, sa akin lang. Kumbaga parang private victory ko lang siya. Pero ngayon, i-public natin. kwento natin. Iyak ako ng iyak kay Lord hanggang sa 11 a.m. na, napagod daw kakaiyak, natulog ako. So, imagine, 11 a.m. Nakatulog ako doon. Aircon pa yon. Ako, solo ko lang, aircon. Ang lakas! Kala mo talaga. Kaya ang taas ng bill siguro nun. Aircon ako doon, wala pa namang ano nun. Walang kutsyon or mattress. Wala. Sa sahig lang talaga ako. Tapos kinuha ko lang yung parang yung foam ng upuan. Yung sa gilid, yung kulay blue. Yun yung unan ko. So, yun lang. Itulog ako dun. Alam niyo ba anong oras na ako nagising? 5 p.m. Ang sarap ng tulog. Buong-buo, no? Kaya ang laki ng kuryente. The inverter yung aircon doon, di ba? Window type 12. 1, 2. Kunyari 11 ako natapos umiyak. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours! Walang kain pero nakatulog ka kompleto, 6 hours. Pagdilat ko, ang dilim na, medyo madilim na. Sabi ko, anong oras na? 5:00 na pala. Umuwi ako. Alam niyo, ang lapit lang ng bahay namin sa church. Sobrang lapit lang. As in, nagpa-aircon lang. Sobrang lapit lang. As in, ito yung church. Kunyari, itong Emerald, ito yung church. Ang bahay namin, nandito lang sa may Max's. Or Burger King, Jollibee. Ayun lang. Sobrang lapit. As in, hindi ko pa tinuloy. Konti na lang. Ang kapal na. Naka-aircon. Nagpaalam ako kay pastor nun. May susi ako Wala. May susi ako Alam niyo bakit ko ginawa yon? Kasi sa bahay, wala akong kwarto. Ang kwarto ko, Pares tayo, pastor. So, ang private ko lang doon, sala or banyo. So, kaya ko ginawa yon. Doon ako nag-worship kay Lord. Doon ko iniyak lahat. Doon ko sinurrender lahat kay Lord. Kasi sabi ko, ano bang mali? So, eto na nga. Nag-submit ulit ako ng application ko. Dito lang sa Eastwood. Tapos, sabi ko, sana ito na talaga, Lord. Bigyan mo ako ng favor, not just your favor, but favor of men. Okay? So, eto na, punta akong Eastwood. Na-late pa ako ng interview ko. Nakakahiya, no? Na-late ako. Parang sabi ko, ito na yung, parang big chance ko na to Tapos na-late pa ako kasi, nung na-late ako, sabi sa akin nung recruiter or nung HR nun, ito yung schedule mo, 11:30 pero 12 na, lunch na namin. Okay lang ba sa'yo na bumalik ka? Okay lang po, basta lang po matuloy yung interview. So sabi nila, sige, balik ka 1 p.m. So punta muna ako sa mini-stop, kumain ako, and after 1 p.m., before 1 p.m., bumalik na ako at minake sure ko na nandun na ako. So in-interview na ako, ganyan. So it went well. Then sabi sa akin, sige, ganito.
i-schedule kita for the final interview. Final agad. Initial pa lang yun. Nag-demo-demo na ako nun. Initial interview, demo-demo. Yun daw. Kasi kailangan daw mag-present ka eh. So, final na kaagad. Balik ka tomorrow. Okay, balik ako tomorrow. Final interview. Na-meet ko yung project manager. And up until now, friend ko yung project manager ko na yon. And napagkaalaman ko na Kristiyano yung project manager. Pero, nasa-sense ko lang. Hindi ko sinasabi. Sabi ko, parang pastor to. Parang pastor siguro to. Tapos, habang nagkikwentuhan kami ng project manager, bigla niyang sinegwayan ako. Sabi niya, Christian ka? Sabi ko, opo. Nagpapastor ka, no? Sabi niya. Sabi ko, ay, opo, paano niyo po nalaman? Sabi niya, parang na-sense ko lang. Tapos sabi ko, ay talaga po? Alam niyo po ba, nasa-sense ko rin na parang pastor po kayo? Tapos sabi niya, hindi ako pastor. Pero magpapastor dapat, sabi niya. May calling ako before eh, sabi niya. Pero parang naudlot, ganon. So nagkwentuhan na kami, Christian life, ang kwentuhan namin. Hindi na interview or final interview or technical points na kung ano man. Kwentuhan na kami, saan ang church mo? Sabi niya, Church So Blessed po. Kay Pastor Hiram? Pastor Hiram? Ay, opo. Kilala ko yun. Umattend ako minsan doon eh. Sa Timog yan, di ba? Opo, Timog. Timog pa yun. Okay, so, sabi ko, galing ah. From all the people na nakakasalubong ko or nakakausap ko sa interview, etong isang taong to, biglang nagtanong kung pastor ba ako or tapos kilala niya pa yung church na kinabibilangan ko. Then sabi niya, sige, doon ka naman at Christian ka naman, para sa Christian, sige. I-schedule na kita, i-ready mo na lang yung phone mo, baka anytime tumawag kami. At tignan natin kung may i-interview ka pa ng pinaka-boss or kung hindi, i-schedule ka na sa first day mo. So, ganun. Bilis. So, sabi ko, Lord, ang galing. Ang galing. Tapos, nag-flashback na, alam mo yun, na naging worth it yung pag-iyak ko at yung 6 hours ng aircon. Na pagtambay ko sa church, naging worth it. Binalik ni Lord yun sa church. Binalik ni Lord yung pambayad ng kuryente. Sa tithes, binalik ni Lord. Ito na. Ito yung ginamit ni Ryan na. Nag-worship yan eh. Umiyak-iyak pa yan eh. Ayun na, yung pambayad sa kuryente, ginamit niya sa aircon na. Kaya, sayang, wala si Kuya Don, hindi niya narinig. Kuya Don, bayad na yun. Huwag kayo mag-alala. Sobra pa. So, ang galing ni Lord kung paano niya aksyonan or kung paano niya ibigay yung direction sa'yo. At once in-actionan mo, yung direction na yon, magtatagumpay ka eh. So again, balikan natin, Gideon learned to advance and move forward with the Lord. So, si Gideon, nalaman niya kung paano mag-advance at move forward. Hindi siya nanatili, natakot, or hindi siya nanatili sa loob ng wine press. Nagtetresh lang doon siya nagtetresh ng bigas kasi takot siya sa Midianites. Hindi siya nanatili sa ganong sitwasyon. Natutunan niyang mag-advance, natutunan niya tumapang kasi takot ka eh. So, si Lord, sineperate yung fear kay Gideon. Sineperate ni Lord yung attitude ni Gideon na doubt. Sineperate ni Lord yung attitude ni Gideon na hopelessness. Sineperate niya yun. Threshing, ginawa ni Lord sa buhay ni Gideon. At natutunan ni Gideon, umaksyon. That's point number 3. At ang last point natin, next. Nakasunod pa po ba? Verse, jump tayo, Judges 8. Ang dayo ng tinalo, no? Ito, before natin ito itakal. So, nung sumugod na sila, pinagbabasag nila yung jar. Ang nangyari sa Midianites, nakalampag sila eh. Naalarma sila. Tapos, nung nakita nila nung narinig nila yung trumpet, ang ginawa ng mga Midianites, nag-away-away sila. So, kumbaga, saksakan sila sa isa't isa, yung mga Midianites.
Okay, kung babasahin natin yung buong story sa chapter 7. Ganun yung nangyari. Nag-away-away yung mga Midianites sa isa't isa nung narinig nila yung trumpet. Grabe no? Sinong mag-aakala na once marinig mo yung trumpet, biglang mag-change yung mind ng Midianites tapos kalaban na nila yung isa't isa? Ganun pala ni Lord, i-deliver ang mga Midianites sa kamay ng Israelites. Yung 300 men, ganun pala ni Lord gagawin. Supernatural yun, no? Hindi yun kaya ng tao eh. Parang ang tawag doon sa mga superheroes or superpower is, ano yan? Mind power. Babaguhin, yung kumbaga mind control. Iko-control mo yung mind ng tao para lang, di ba, ma-hypnotize. Si Lord ang original nung hypnotism. So, hindi ang kaaway. Kinounterfeit lang nila ginawang hypnotism. Okay? So, yun, no? Original ng pag-mind control si Lord. Sa mga Midianites niya ginawa, nag-away-away sila at doon nagpatayan sila sa pamamagitan ng trumpet nung narinig nila. And then, hinabol nila Gideon yung mga tumakas. Kasi natakot yung mga Midianites sa Israelites eh. 300 men natakot, yung mga, let's say 1,000 Midianites natakot. Hinabol nila Gideon yon at natalo nila Gideon. Okay, nahabol nila Gideon yung leader at na-capture nila yung leader na tumakbo or yung leader ng Midianites. So, eto na tayo, chapter 8. Sabi, verse 22, the Israelites said to Gideon, rule over us, you, your son, and your grandson, because you have saved us from the hand of Midian. Sabi ng mga Israelites, unahan mo kami, Gideon. Ikaw manguna sa amin. Kasi, through you, na-save kami sa mga Midianites. Pero ano sabi ni Gideon? Gideon told them, I will not rule over you, nor will my son rule over you, or nor his grandson rule over you. The Lord will rule over you. So ang point number 4 natin, Gideon learned to acknowledge that the battle belongs to the Lord. Ang tawag dyan, dominion. When we say dominion, ang ibig sabihin po ng dominion ay supreme authority. Governing nation of other nation acknowledges supreme authority. So si Gideon, natutunan niyang i-acknowledge si Lord na in every battle, kay Lord, na si Lord yung mag-rule sa'yo in every battle. Kung ano man yung battle na kinaharap mo, God will rule over you. Siya mag-rule. Hindi siya, hindi yung anak niya, hindi yung mga apo niya, kundi si Lord. Kumbaga, yung mga Midianites, ang kulit na Midianite, ay ng Israelites, no, ang kukulit. Sabi, kumbaga, ginawa nilang idol nila si Gideon. Kumbaga, hindi na Baal, si Gideon na ang idol nila. Kasi ang alam nila, si Gideon yung nagligtas sa kanila. Pero ang ginawa ni Gideon, in-acknowledge niya si Lord at sinabi niya sa mga tao, hindi ako, si Lord ang mag-rule sa inyo. Kaya sambahin niya si Lord. Natutunan ni Gideon yung victorious living. Kaya yung mga Israelites noon, namuhay ng victorious. Yung buhay ni Gideon, namuhay ng victorious. Okay? So natutunan ni Gideon, i-acknowledge si Lord. Natatandaan natin, ano yung Gideon before? Di ba kine-question niya si God? Di ba? Kine-question niya si God. Pero during the threshing season, yung pagke-question niya kay God, yung faith ni Gideon kay God, yung doubt ni Gideon kay Lord, tinanggal ni Lord. Sineparate ni Lord. Kasi hindi yan para sa'yo. Hindi yan ugali ng isang mighty warrior. Remember anong introduction ni Lord kay Gideon? You are a mighty warrior. Ayun yung sabi ni Lord eh. Nung nasa oak tree, di ba? Sabi niya, get up, mighty warrior. Ayun yung introduction ni Lord eh. Kaso nga lang, meron pang kailangan tanggalin kay Gideon para para
maging tunay yung mighty warrior na attitude. Kailangan i-separate yon during the threshing season. So tayo din, in our lives, in our threshing season, kung nasa threshing season tayo, napakabilis lang, no? From the time na narinig ni Gideon yung propeta, nagsabi sa kanila na papalayain sila ni Lord. At nung time span ng paglaya nila or paglaban nila, ang bilis lang nun. Sobrang bilis lang. Nung binilang ko siya ng kamay ko, based sa Bible, hindi ko sinasabi na ito yung tamang days. Nung binilang ko, 4 days lang. Within 4 days, napalaya ang Israelites from the Midianites. Nung time na tinagpo ni Lord si Gideon, 4 days. After 4 days, ayun na. Makipaglaban na sila at napalaya na sila. Kasi, kaya ako nabilang, may time doon na natulog si Gideon eh. Naalala niya yung fleece? Na, Lord, kung pinapadala mo nga ako, dapat yung threshing floor, basa, yung panyo, hindi. Natulog si Gideon, kinabukasan nakita niya, basa yung threshing floor, yung panyo, dry. Tapos sabi pa ni Gideon, isa pa Lord, dapat yung fleece naman ng basa, yung threshing floor, tuyo. Natulog si Gideon, kinabukasan, ganun yung nangyari. So, kaya ako nabilang. Okay. After 4 days, lang, no? Fast-paced yung season na to, yung threshing season. So, kung tayo nasa threshing season tayo, huwag ka matakot. Mabilis lang yung season na yan. Makakaalis ka kaagad. As long as you submit, na-receive mo yung direction from the Lord, you act on it, and you acknowledge, Lord, that in every battle, that battle belongs to the Lord. Next slide po. So in the threshing season, we learn from Gideon to bow down and worship the Lord. Huwag natin kalimutan i-worship si Lord. In every season naman eh. Hindi lang sa threshing, kung sa pruning, nasa wilderness season tayo, kung nasa valley of the shadow of death season tayo, or kung anong season man yan. Even nasa victorious season tayo, huwag natin kalimutan na i-worship natin si Lord. To submit. Okay? And once we submit, we learn to lead the battle with strategies from the Lord. We learn directions from the Lord. And then, from that moment, to advance and move forward with the Lord. Action. Action na natin. Okay? Once ma-receive mo yung direction from the Lord. Action. And lastly, acknowledge that every battle belongs to the Lord. Acknowledge that God will rule over you. Rule in every season na kinakaharap mo. Siya ang magro-rule. He will be glorified. Dapat siya yung mag-glorify. Not us. Not our will. Not our decision. Not our choices. But His. Sige po, tayo. Let's worship God. Right now, isipin mo, if hindi ka man ngayon nasa season na to, or kung nagdaan ka man sa season na yun, or kung in any season, always remember that the battle belongs to the Lord, not yours. If you want to have a victorious living, remember that in every battle you are facing, it belongs to the Lord. Para makamit mo yung victorious living katulad ni Gideon, acknowledge that the battle belongs to the Lord. Isuko mo yung battle. It is not yours. The battle is not yours, but from the Lord or with the Lord. It belongs to the Lord.